Hi guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon naman sa video natin ay isi-share ko naman sa inyo kung magkano yung ginastos sa paggawa ng ating crayfish pan at kung ilan yung sukat ng ating pan. Pero bago ang lahat ay pakita ko muna sa inyo yung mga alaga natin. So ito guys, yan yung alaga nating crayfish. So medyo ano na guys, yung hides nila ay medyo makapal na yung lumot na nakadikit. So kailangan rin natin to malinis. So yan. So yan, meron din tayong nilagay na hides dyan, yung tatlong PE pipe. So ang nangyari kasi guys, kaya naglagay tayo ng PE pipe na hides at saka itong PVC pipe na orange, 1/2 yung sukat, dahil ang nangyari kasi guys ay yung krillings kasi natin na dalawa dito, ang nangyari guys, yung isang malaki ay nawala at yung natira ay yung maliit. Hindi ko alam kung bakit na wala yung crayfish natin, bakit nawala yung krillings natin dito. So baka siguro ay merong predator na nakapasok dito at kinain yung ano natin, yung krillings. Kaya yan, nilipat ko na lang dito yung isang krillings, yung maliit. Kasi dalawa kasi yun, malaki na yung isa at yung isa ay maliit. So yung maliit ang nandito. So kaya naglagay tayo ng maliit na hides para maiwasan rin na makain ng ating mga breeder. So pinag-isa ko na lang guys, tsaka yung mga isda dito, tsaka yung mga isda dyan ay nilipat ko na lang lahat dito. Ang ano ko na lang ay yung duckweed ay padadamihin ko na lang dito kasi paubos na kasi yung nilagay natin dito. So mapansin nyo guys ay wala nang duckweed, so kinakain rin kasi ng ating mga alaga, yan, nauubos din. So yan, so ito guys, so buksan lang natin to para makita naman nyo yung alaga natin. So yan guys, so yan yung breeder natin. So yan, so ito yung lalaki at yung dalawa naman ay babae. So mapapansin nyo guys, yung kulay ng dalawang female breeder natin ay medyo magkalayo. So yung medyo malinis, yung isa guys na malinis yung kulay, yung isa naman ay, yung isa na medyo blue ay galing yan sa pagmumolting, kaya ganyan yung kulay niya. Kaysa isa dito, yan, medyo ano na siya guys, medyo marumay na konti yung balat niya. So medyo matagal na rin kasi yan na nakapag-molt. Ito bagong bago lang to. So yan, so ibalik lang natin yung hides. So yan, napagtapang yung ano natin guys, yung male na breeder natin. So ngayon guys ay pupunta tayo dito sa kung magkano yung ginastos ng ating crayfish pan na to. So yung ano guys, unahin natin dito ay i-ano ko muna sa inyo, i-share ko muna sa inyo kung ilan yung sukat ng ating crayfish pan. So kuha lang tayo ng, so meron akong pangsukat natin dito. So sukatin lang natin kung ilan yung haba ng ating pan. So yan guys, sukat ng ating pan ay nasa mga 5 feet.
So 5 feet. So yung haba niya. At yung ano naman guys, yung lapad niya ay ayan, so nasa 25 inches. So yan. At yung height naman niya guys ay, so dito tayo para klaro nyo. So yung height naman niya ay ayan, so nasa mga 15 inches. Tapos na tayong magsukat. Sunod naman ay ilang meters ba na trapal yung nailagay natin dito. So ito guys, yung haba ng trapal na nabili natin ay nasa 2.5 meters. So yan, ito merong mga sobra dito sa may gilid. So hindi ko na yan lahat na maximize dahil nga ay ano ko dito sa ating frame. So pinag-ano ko lang dito sa frame natin kasi ito naman sayang naman kasi kung putulin natin at baka sa susunod ay pag meron na tayong mga ibang or makabili tayo ng mga tubo, pwede rin natin to medyo lakihan konti, laparan natin. So kaya ito hindi ko na pinutol yung mga pasobra. Yung bili ko nito, bawat metro ay nagkakahalaga ng 240 pesos. So total lahat ay nasa 600 pesos yung nagastos natin sa ano lang, sa ating trapal. So ano kasi guys, yung itong ganitong klaseng trapal ay medyo mahal kasi ito. At makunat rin, hindi basta daling mabutas. So meron ding iba nito, yung medyo makapal na nasa 280 bawat metro. So ito lang yung pinili ko muna, yung tag 240 pesos. Hindi na tayo gumastos sa ating mga framing dito dahil ito kasi yung playpen ng anak ko, kaya hindi na ginagamit. Kaya ang ginawa ko ay ginamit ko lang dito sa ating paggawa ng pan. So yan guys, hanggang dito lang muna at maraming salamat po.